aking mga kababayan. Welcome po muli sa live broadcast ng Sharpen Our Memory. Sa lahat po ng mga nagtitiga sumubaybay sa akin, ngayon po ay muli ako mag-recite ng mga salita ng Diyos. Agad ko na pong sisimulan. Roma, Kapitulo 1. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatwid ay si Jesucristo na Panginoon natin, na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag ng mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapuang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon nating Jesucristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang panaglilingkuran ko sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid na akin kayong binabanggit sa aking mga panalangin, at laging isinasamo ko kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo, sapagkat ninanasa kong makarating sa inyo upang ako'y mapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu, upang kayo'y magsitibay sa makatwid baga, upang makot kayo ay maaliw sa inyo ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakala makarating sa inyo, tatapat hanggang ngayon ako'y naahadlangan, upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya ng sa mga ibang hentil. Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din sa mga barbaro, sa Margono at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat dito ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kasinungalingan, sapagkat ang nakikilala sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat
ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ng mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalan ng kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao at na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisin nila ng puri ang kanilang katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri, magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karamihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap ng kagantihan at sa kanilang sarili ng kanilang pagkakamali. At palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupukot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Sandaling break lang po, sandali, at mabalik po